Rosalie, ano ang detalye dito sa panukalang tax relief na ito? Bernard, inihain sa Kamara ang House Bill number 10440 na naglalayong magbigay ng malaking ginhawa sa mga manggagawang Pilipino sa pamamagitan ng pagtataas ng income tax exemption ceiling. Sa ilalim ng nasabing panukala na inihain ni Akbayan Party List Representatives Percy Sandania, Shell Jokno, Dada Kiram Ismula at Dinagat Islands Representative Kakabag-Aw, itataas sa 500,000 pesos ang taunang kita na hindi papatawan ng buwis mula sa kasalukuyang 250,000 na itinakda ng Tax Reform for Acceleration and Inclusion o TRAIN Law. Ayon sa mga mambabatas, bagamat nakatulong ang TRAIN Law noong una, ang patuloy na inflation at pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin, transportasyon, pabahay at edukasyon ay nagpahina sa tunay na halaga ng kasalukuyang exemption. Binigyang din ng mga mambabatas na marami sa mga manggagawa na tumaas ang sahod para makasabay sa inflation ay lalo lamang nabaon sa mas mataas na buwis. Anila, ito ay dahil walang kaukulang pag-unlad sa kanilang antas ng pamuhay. Bukod dito, nakasaad din sa panukala ang pagkakaroon ng adjustment sa mga nasa mas mataas naman yung salary bracket. Layunin ng hakbang na ito na gawing mas patas at progresibo ang sistema ng pagbubuwis sa bansa. Ayon naman kay House Committee on Ways and Means Chairperson, Marikina 2nd District Representative Miro Kimbo, sisimulan na yung pagsasagawa ng public hearings sa proposed tax relief package sa susunod na linggo. Partikular na ang isinusulong ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ng 350,000 pesos personal income tax relief package. Inaasahang magsasagawa ng briefing ang Department of Finance para matukoy yung epekto nito sa kita ng pamahalaan bago simulan yung konsultasyon sa mga workers groups, employers, accountants, advocates at iba pa. Balik sa Bernard. Maraming salamat, Rosalie Cos.